Nako, mga sangkay, mukhang ito na nga, gumagalaw na po ngayon ang mga sindikato sa loob po ng gobyerno mga sangkay at ang unang target ay itong si Vince Dizon. Nako, ito po yung matinding pasabog. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Alam niyo mga sangkay, malinaw naman po na ang pakay talaga ng mga sindikato ngayon sa loob ng gobyerno ay mahinto mga sangkay yung mga tauhan ng pamahalaan na seryoso sa pangangalampag at seryoso sa pagpapabagsak sa mga sindikatong ito. At alam po natin na number one po mga sangkay na gumagawa ngayon ng aksyon ay si Secretary Vince Dizon. At ngayon nga po mga sangkay, nakakagulat. Aba, pinaratangan po siya mga sangkay na yung mga tauhan daw po niya kung may kickback sa mga contractors. Ngayon pa, kasakasagsagan. Kayo ba maniniwala dyan mga sangkay? Well, pag-usapan po natin ito at ilahad po natin ang anumang opinion natin. But anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 57 million subscribers na, kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po ngayon sa Facebook, hello guys, paki-follow nyo po yung ating Facebook page, alright? Ngayon kasi mga sangkay, ito yung pasabog. Ayon po dito sa isang kongresista, mga officials daw po, ito po yung team ni Secretary Dizon, tumatanggap daw po o nangihingi daw po ng kickback sa mga kontratista. So, kung kayo ang tatanungin, maniniwala ba kayo dyan? Mga sangkay, sa mismong kasagsagan nitong investigasyon na malawakan? Mangingikback? Ako mga sangkay, medyo duda ako dyan. Paano gagawin yun? Paano gagawin yun? Kahit halimbawa, si Raulo ako, kurap ako, tapos na-appoint ako, tapos kasagsagan sa investigasyon na ito, gagawa ako ng hindi kaaya-ayang gawain, pangungurap, iyon nga yung target ngayon ng gobyerno at ng buong Pilipinas. Tapos gagawa pa ako ng gano'n. Mukhang malabo po ata. Pero ito yung pasabog mga sangkay. Kasi sabi ko nga sa inyo, itong mga ngayon, mga sangkay, itong mga sindikato, gumagawa po talaga ng pamamaraan ngayon para po mahulog ang lahat ng mga kumakalaban sa kanila. Pakinggan po natin ito mga sangkay. Opisyal ng DPWH, pero mukhang hindi naman daw nagbago ang kalakaran dito. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, ang mga tao mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nanghihingi daw ng kickback sa mga bagong proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante, live mula sa Batas ng Pambansa. Mavic, mabigat yung mga pasabog na ito ha. Tinukoy ba ni Representative Leviste ang kanyang source? Yun ang maganda. Ano ba yung source niya? May ebidensya ba? Pinky, vacation mode na ang mga kongresista at dahil matapos nga nilang maipasa ang House version ng 2026 budget. At pero tila iba ang mood ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste at sa kanyang press conference kanina, panibagong pasabog ang ibinunyag ni Leviste, kaugnay pa rin ng controversial na flood control project. Pero sa pagkakataong ito, sangkot daw dito ang mismong bagong talagang si DPWH Secretary Vince Dizon. Sa kanyang halos 2 oras na pagharap sa media, kanina sinimulan ni Leviste ang kanyang mga pahayag sa isang presentasyon. Nanawagan kaagad siya kay Dizon na isapubliko ang lahat ng mga panibagong proyekto, mga halaga at ang mga ponente nito sa bawat distrito na ipinasok ng DPWH sa 2026 budget. Actually guys, ako pabor ako dito na isa publiko. Kaya nga po may blockchain na tinatawag mga sangkay. Yan po yung blockchain technology na inadapt ngayon ng DPWH.
Ito ay base na rin sa pangako daw ni Dizon na isa publiko niya ang mga proyektong inilagay nila sa pambansang pondo nang bigyan siya ng pagkakataong baguhin ang unang panukala. Pero sabi ni Leviste, tila hindi ito nasunod hanggang sa maipasa ang House version ng General Appropriations Bill para sa 2026. Dahil dito, hinihiling ni Leviste kay Dizon na bago sumalang sa Lunes sa budget hearing ng Senado, na i-disclose o isa-publiko ang mga impormasyon ng mga proyektong kasama ngayon sa panukalang pambansang budget ng DPWH. That a lot of that non-allocable budget, of which there is available data that can be disclosed. Ako ang tingin ko dito may nag-feed no, sa mga tao o mga kung sino mang nakapaligid sa bagitong representative, no? Mga sangkay. At ngayon, nire-reveal niya ito. Pero mas maganda na po na liwanagin ni Secretary Dizon at ilantan. Actually, nagsalita na po itong si Dizon, mga sangkay, at nagbabala mismo sa kanyang mga tauhan kung meron. Sabi niya, ang babala niya, mga sangkay, kung totoo na mayroon siya mga opisyal na ginagawa ang nakagawian dati. Ano sabi niya, mga sangkay? Maghanda na kayo. Dahil hindi lang kayo matatanggal, kundi makukulong dahil kakasuhan sila ng gobyerno. Yun yung babala ng Secretary Dizon. Kasi mahirap maputol to, mga sangkay, kasi sistema sa loob to eh. Has been reported to be given in exchange for consideration. And the consequence of this system is that yung distrito na walang kickback ay nababawasan ng budget at yung distrito na may kickback ay binibigyan ng budget. Parang dati pa rin. Pero again, hindi po natin alam kung gaano katotoo ito. Guys, alalahanin nyo na gumagalaw ngayon yung mga sindikato sa loob ng gobyerno para pabagsakin itong sila Secretary Dizon. Bukod dito, nais ni Leviste na ipaliwanag ni Dizon at ng ilan sa kanyang mga tauhan sa DPWH ang umano'y koneksyon daw nila sa ilang kontratista. Sabi ni Leviste, mismong sa kapwa niya kongresista narinig na umano'y nanghihingi na ng kickback ang mga itinalagang opisyal ni Dizon sa mga kontratista. Bukod pa sa impormasyong ang mga tauhan daw ni Dizon ay mga kontratista rin. Yun ang hindi. Kontratista daw yung mga tauhan ni Secretary Dizon. Parang ganito lang yan. Imposible kasi, mga sangkay, na magtatalaga si Vince Dizon na mga involved pa rin sa kalakaran or kontratista. Hindi po pwede yun eh. Di ba? So ngayon, ang tingin ko talaga dito, may nagpapatakbo. No? Mayroon pong gumagawa nito na issue para pabagsakin ang mga nangahabol ngayon sa mga kurap. Remember, ang kalaban po dito, mga malalaking buhaya. Itong sila Secretary Dizon, mga ano lang to, hindi po yan makapangyarihan. Itong mga makapangyarihan, itong mga buhaya na matatagal na po sa gobyerno, na ngayon naiipit. Or members of his team have connections with DPWH contractors. I was told by one source, some in his team are contractors. And yes, this is just what I was told. And I was told by another person that others on his team, even those who are not contractors, have been talking to contractors at may hinihingi. Bagaman hindi niya inaakusahan si Dizon, paniwala ni Leviste, may posibilidad na totoo ang kanyang mga narinig. Ito'y dahil hindi lang Sa madaling sabi, chismis lamang po ito. isaan niya, kundi halos lahat sa mga kapwa niya raw mambabatas ang nakakaalam na ng panibagong kickback sa DPWH. Okay. Tandaan po natin, ang DPWH, isa lamang sa mga, actually, bagman lamang po sila, mga sangkay. No? Nitong mga sindikato sa loob ng gobyerno. Ang sindikato po talaga na pinakapuno nasa loob ng government, mga mambabatas yung iba dyan. Ito yung sinasabi po nila PBBM. Hindi po basta-basta yung kalaban na yan, mga sangkay. Ngayon, eto, tingnan po natin. Dizon at base dun sa kausap niya ay sinasabi na aalisin o tatanggalin ang sinuman sa mga opisyal na mapapatunayang
nangingikbak o kontratista rin. Yan po ang sinabi ni Secretary Dizon. Okay? Yun nga, Mavic. So, sandali lang, yung sinagot niya, natawag doon sa telepono, sabi niya, isa sa mga accused? Actually, Pinky, hindi naging malinaw yon sa amin. Pero ang sinasabi niya ay allegedly accused din itong kausap niya kanina. Pero nung bandang huli sa press conference, iniiba na niya yung statement na itong opisyal na ito ng DPWH ay willing tumulong, no, para dito sa sinasabing mga opisyal ng DPWH na umano'y nanghihingi nga ng kickback. At Sinasabi sa inyo mga sangkay, eto tinitwist po nila ngayon. Tingin ko talaga dito, nililito nila itong bagitong kongresista. No? Para po magamit mga sangkay sa ganitong klaseng sistema na mahulog itong mga nangahabol sa mga korap kagaya po ni Dizon. So ngayon mga sangkay, eto lang, ganito lang kasimple. Ikaw ba? Kung ikaw ay nasa pwesto, tapos ganito kagrabe kalala yung issue na yan, tapos may investigasyon pa na malala, mangungurap ka pa ba? Sa mismong panahon na yan? Mangingikbak ka ba? Kung malaman ka, idiyari ka, tanggal ka, wala ka ng karir. Di ba mga sangay, parang ang hirap paniwalaan eh. pinagbibintangang mga kontratista na rin. Oo. Hindi niya pinangalanan kung sino ito. Pero meron na nga kaming mga spekulasyon kung sino-sino. Ang akala pa nga namin ay mismo si Secretary Dizon yung kausap niya. Oo, pero Pinky. kung sabihin kasi isa sa mga accused, nasabi mo nga medyo malabo din towards the end, imposible yun na si Secretary Vince, no, Dizon. But, Mavic, Yes. meron bang balak si Congressman Leviste na ibahagi itong kanyang nalalaman sa ICI o kaya sa DOJ? Actually, Pinky, natanong natin siya dyan tungkol sa Meron siyang specific. Ito. Commitment ko sa kanya at sa lahat ng ating mga kababayan, tatanggalin ko po yung taong yun. Sabi niya, mga sangkay, tatanggalin po niya kung sino man ang mga involved na yon, mga sangkay. Yun yung sinabi ni Secretary Dizon. Kung totoo, immediately. Ito pa malupit. At kung kinakailangan, kakasuhan ko pa Kakasuhan pa. yung taong yun. Kita nyo mga sangkay. Alam nyo, itong si Secretary Dizon, ano na to eh, pudpud na po. Actually, nakataya na po dito yung buhay niya, pati pamilya niya eh. Kasi matindi ang kalaban dito, sindikato. Pero wala na po siyang pakialam kasi kailangan na po itong malinis eh. So kung totoo man na mayroong ganun, yari sila kay Secretary Dizon. Wala raw sisinuhin si Dizon kahit pa ito ay mga bagong appointee sa ilalim ng kanyang liderato. 5 bagong undersecretary ang itinalaga sa DPWH noong Setyembre na kasama sa tinaguriang cleanup crew ni Dizon. So ayan mga sangkay ha. Pero remember, matindi ang kalaban ng Secretary Dizon dito, sindikato. So ngayon, nakikita na po natin yung galaw. May gumagawa na po ng galaw para po matanggal si Dizon. Nako, demolition na job po ito mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Ayan po. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.